Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kahapon ay nagkaroon kami ng ocular visit sa Bayumbong, Nueva Vizcaya para sa pilgrimage para sa next year. At yung pagpunta namin doon ay napakaganda ng karanasan. Sapagkat ang matatanaw mo sa paligid ay puro bundok, puro kabundukan. Sa lahat ng simbahan na pinuntahan ay may matatanaw kang bundok na napakadaming bundok. No? Kaya nung kami umiikot hanggang pinuntahan namin yung bawat simbahan hanggang sa amin makauwi, ay ang nasabi na lang namin ay salamat, wala na ring bundok. No? Na malapit na kaming makauwi at hindi na namin makikita yung mga bundok. Hindi dahil sa ayaw namin makita yung bundok, bagkus ay ma-appreciate mo talaga yung nature at yung kalikasan. Na meron palang ganung lugar na halos kapag pumunta ka sa may bundok na nakatanaw na mas malalaki, mas matataas, mas mapuno, mas magandang tanawin. Ibang-iba dito sa atin, sapagkat meron din naman siguro tayong DRT na may pagmamalaki natin. Pero kapag nakapunta ka sa mga lugar na maraming kalikasan and ikaw ay lumaki sa isang lugar na malayo sa ganitong lugar, para bagang marirealize mo na hindi lang pala ito yung mundo, hindi lang pala ito yung lugar na aming ginagalawan at kinalakihan. Sapagkat napakalawak pala ng mundong ito na ating ginagalawan at mas marami pang lugar na maaaring mas maganda, mas tahimik at mas mararamdaman mo ang Diyos na mayroong sa'yo'y nagmamahal at nagbibigay ng pagpapala at buhay. Tunay nga na kung minsan sa ating paglayo sa kung ano man yung ating nakasanayan, marami tayong nagiging realization, marami tayong naging reflection, marami tayong nagiging pagninilay sa ating sarili, sa ating pananampalataya at sa ating ugnayan sa ating kapwa. Sandali ka lang nawala pero parang napakatagal na yung paglalakbay na yon na para bagang sa kabila na ito'y malayo, pero maganda yung naitulot sa iyong puso, sa iyong kalooban, sa iyong buhay. Tunay nga na sa ating pagninilay sa ating ebanghelyo ngayon, ang tanong sa kanya, naniniwala ka na ba? Sapagkat nakita mo ako. Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Maybe each one of us has his own explanation kung paano siya ay napalapit sa Diyos, kung paano siya ay nakilala ang Diyos, kung paano siya ay kailanman ay hindi hihinto, hindi magsasawa na sa Kanya ay magpuri at magpasalamat. Sapagkat napakaraming mabubuting bagay ang ginawa ang Diyos sa ating buhay. At sa kabila ng mahabang paglalakbay na yon sa buhay na ito, hindi tumitigil ang Diyos. Hindi humihinto ang Diyos. Lagi siyang nagpapakilala sa atin. Lagi siyang lumalapit sa atin. Lagi niyang ipinadadama sa atin na nandiyan lamang siya para sa atin. Ano mang gulo sa ating isip, binibigyan niya ng kaliwanagan at ng kapayapaan, ng kahinahunan. Binibigyan niya ng kagalakan at ng pagmamahal. Napakaraming bagay na dapat nating ipagpasalamat. Napakaraming bagay na dapat nating makita. Napakaraming bagay na dapat nating maranasan. Hindi lang maaari yan ang iyong problema. Hindi lang maaari dyan umiikot ang iyong puso, ang iyong isip, ang iyong buhay. Hindi lang iyan ang iyong mga taong po pwede mong paglingkuran. Hindi lang iyan ang
iniisip mo na dyan lang yung umiikot ang oras at panahon. Sapagkat napakalawak at napakaraming pagkakataon na dapat ka maging masaya, na dapat ka maging mapagpasalamat, na dapat ka maging mapagmahal at maging mabuti sa iyong kapwa. Tunay nga na siguro sa panahon ngayon na lahat ay gadget, cellphone, lahat ay social media, para bagang natatabunan, natatakpan, at nakakalimutan yung kahalagahan ng Diyos na siyang nangungusap, na siyang nagpaparamdam at nagpapakita sa atin sa araw-araw. Kaya nga, merong caricature na pinakita doon sa social media na kung ganun daw yung mga nangyari noon at kung mayroong cellphone, baka nag-selfie pa, baka nag-TikTok pa, baka binidyo pa at napanood pa natin magpas hanggang ngayon. Pero kahit na iyon wala, pero buhay at nag-aalab pa rin sa puso ang pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, hindi nakikita lamang ng mga mata, kundi nakikita ng puso't kalooban at nararamdaman ng Diyos na sa atin ay nagpapagaling, sa atin nagbibigay ng buhay, at sa atin nagpapadama ng pagliligtas at pagmamahal. Mga minamahal na kapatid, nawa sa ating panalangin sa pagdiriw na ito, ipanalangin natin ang mga taong hindi naghahanap sa Diyos, hindi makita at maramdaman ng Diyos, at hindi gumagawa ng paraan para mapalapit sa Kanya. Sapagkat kung ang Panginoon lamang ang ating tatanungin, lagi siyang naghahanap ng paraan at gumagawa ng paraan upang tayo ay tanggapin niya, upang tayo mahalin niya, upang tayo iligtas at pagpalain niya sa ating buhay. Amen.